Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na sumamba sa poong Jesus Nazareno na nagtagumpay laban sa tukso at pasakit at kamatayan at muling nabuhay. Kung Jesus Nazareno, minamahal na anak at lingkod ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kung Kristo, masunurin sa Ama hanggang kamatayan sa krus. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kung Jesus Nazareno, binuhay ng Ama at dinakila sa langit. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo, upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay, tinanong ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ang babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin
ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman niyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nilalaman sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuwan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo iyaring kasalanan. Ang pagsalaksan ko'y ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa hakilikain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan, ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao nang ang pagkakasalay di tulad sa pagsuway ni Adan. Si Adan ay aninos ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigitan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway. Ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng haigtan ng pagpapalang ito kaysa sa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ang kapurusuhan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatwid naman ng isang tao ay nagdudulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala rin siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula ro'y ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng dyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, sa mahal na pong Jesus Nazareno, lumapit ang dyablo kay Jesus Nazareno na ating mahal na Panginoon. Tinukso siya ng sandali at sabi ni Jesus, "Lumayas ka, Satanas." Lumayas. Panalo ang Panginoon. Nagtagumpay siya sa panunukso ni Satanas. Lahat ng pasakit, pahirap, pati kamatayan, ayan lahat po yan galing kay Satanas. Pero lahat yan napagtagumpayan ng ating Panginoon. Kaya maganda na alam natin ang mga salita ng Panginoon.
ang kanyang mga salita. Unang salita, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sabi ni Satanas, gutom ka no, hindi ba? 40 araw at 40 gabing hindi ka kumain, gutom ka. Anak ka ng Diyos. Sabihin mo dun sa bato na maging pandesal ka, monay ka, Pizza Hut ka. Kaya mo yan. Gamitin mo ang kapangyarihan mo para sa iyong sarili. Nangangailangan ka ng tinapay, gamitin mo yan. Madali lang, isang salita lang. Pero sabi ni Jesus, hindi lamang yung salita ang mahalaga para sa akin, hindi lamang tinapay, kundi yung salita rin ng aking Ama ang mahalaga. Mabubuhay ako sa tinapay, pero lalo na sa salita ng aking Ama. Doon, talo na siya. Ayan, tukso sa buhay natin mga kapatid, kung tayo may kapangyarihan. Lahat tayo may kapangyarihan eh. Ako, bilang pari. Okay, bilang mga magulang, bilang pulis, bilang congressman, bilang senador, bilang presidente, may kapangyarihan, malakas. Maaaring makapag-utos tayo. At gamitin natin ang lakas na yan para sa sarili. Hindi dapat ginagamit ang kapangyarihan para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng tao. Para bumuhay. Ang Diyos nagsasalita para bigyan tayo ng buhay. Tayo pagka magsalita, kung tayo mag-utos, kung tayo may ginagawa, para makagawa ng kabutihan sa kapwa. Hindi para pumatay. Mayroon death penalty. Sabi, pagka may death penalty, siyempre, yung papatayin, patay na yan. Hindi na pwedeng mangalunya, magnakaw, mang-rape, mandaya. Wala, lahat ng mga krimen, hindi na niya pwedeng gawin. Pangalawa, yung mga gumagawa ng mga ganyan, na hindi pa napapatay, matatakot sila. Hindi na sila mangangalunya, hindi na magnanakaw, hindi na magsasalita ng masama, hindi na magsisinungaling, hindi na hindi na makikiapid, hindi manulod ng malaswa, wala na mga masamang ginawa kasi nakakita sila ng death penalty. Ganun ba yun? Ganun kadali lang yun? Na maiiwasan na lahat ng krimen kasi mayroon nakita na gumawa ng krimen na pinatay. Minsan ginagamit ang dali magpapasa ng death penalty sa ating mga bata sa Congress, Senate, sa Senado, sa Kongreso. Ang dali. Isang utos lang, gamitin mo yung kapangyarihan mo. Pirma. Yes. Huwag natin gagamitin yung kapangyarihan na ganyan. Ang dali sana, mas maganda sana kung isang salita. Bukas gusto ko lahat yung mga pulubi dito sa Quiapo, makakain ha? Bigyan ninyo. Ayan, ganyan mga utos, maganda yan. Lahat yung mga naghihintay sa emergency room sa PGS, bigyan ng gamot, ha? Ayan, maganda yung mga gamitin yung kapangyarihan. Kaya, yung ang presidente, kayang-kaya niya sabihin pagka may death penalty, sabihin niya, i-postpone na lang yan, ha? Huwag na yan. Kawawa na, matanda na yan. Kawawa na yan. Yun, makapangyarihan. Gamitin niya yung kapangyarihan niya. Merong isang presidente noon na hinihingi na isang salita lamang, Pangulo, maaari bang pauwi na po ito? Matagal na pong nakabilanggo ito. Kawawa naman siya. Hindi maaari. Kung sinabi niya, okay, isang salita, okay lang. Ginamit niya yung kapangyarihan niya para sa kapakanan ng isang abang bilanggo.
Pangalawang kwan, sabi ng Diablo, umakyat ka rin sa itaas, ha? Magpatihulog ka. Hindi ka mababalian kasi nakasulat na pagka nahulog ka, alalayan ka ng mga anghel. Yan. Kaya subukan mo. Sabi ni Jesus, hindi ko susubukan ng Diyos. Subok na mabait at magaling ang Diyos. Hindi kailangan subukan ko pa yan, magsirko-sirko ako riyan. Ayan. Kaya kung minsan tayo humihingi ng milagro, Panginoon, sana bigyan mo ako ng trabaho. Kung hindi mo ako bigyan ng trabaho, sorry, hindi na ako magsisimba. Pagka binigyan mo ako ng trabaho, tuwing first Friday, tuwing first Wednesday, tuwing Friday, magsisimba na po ako. Ayan. Huwag natin susubukan naman ng Panginoon. Pagka hindi ba ibinigay yung mga ganon, hindi na tayo mahal ng Panginoon. Kaya sabi ni Jesus, huwag mo subukan ang Panginoon. Pangatlo, sabi ni Satanas, lahat ng buong mundo, yabang-yaman, hindi naman sa kanya yan. Buong mundo, SM, lahat ng mga malls yan, lahat ng mga parks, lahat ng mga beaches, ibibigay ko sa iyo kung sasambahin mo ako. Yan. Ay sabi ni Jesus, hindi kita maaaring sambahin, Diyos lamang ang sasambahin ko at paglingkuran. Kaya lumayas ka. Ayun, napahiya na Huwag tayong mangangako sa isang tao na para tayong Diyos. Na pagka nagsalita tayo para tayong Diyos, na magagawa natin isang bagay, kailangan yung boto mo sa death penalty, dyan. Check ka na riyan. Kung ayaw mo, tanggal ka na sa cabinet. Bakit naman ganon? Kung hindi ka na sasambahin, hindi ka na gagawa ng isang kabutihan. Huwag naman yung gano'n. Na pagka hindi na tayo pinalakpakan, hindi na tayo inangaan, hindi na tayo ginagalang, hindi na tayo gagawa ng kabutihan, gawa po tayo ng kabutihan. Ang pong Jesus Nazareno, sinampal, tinadyakan, minura, ginutom siya, inuhaw siya, hinagupit siya, pinapasan sa kanya ang krus, maraming hirap ang ipinatiis sa kanya. Pero gumawa pa rin siya ng kabutihan. Ang kabutihan, inihandog niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Amen.
kapatid, idalangin po natin na buong pusong sumampalataya ang lahat ng tao sa mabuting balitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga OFW at mga nangingibang bansa ay mabuhay sa salita ng Diyos at huwag lamang sa pera at ginhawa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga mayayaman ay buong pusong mamahagi sa mga dukha ng mga bagay na kailangan pa nila, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga mataas na pinuno ng bansa ay sumunod sa ipinangangaral ng simbahan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa mga sandali ng tukso at pagsubok ay maalala natin ang mga salita ni Kristong Panginoon sa kanyang mga alagad, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, huwag nawa kaming maniniwala sa demonyo o sa ahas, kundi kay Kristo, ang iyong salitang nagliligtas at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaysa niya'y maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, gayon din ang kabiyak ng kanyang pusong si San Jose, mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan. Sa
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ikaw
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay, ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo sumandali ang lahat. Ngayon po ay National Migrant Sunday. Tayo po ay magkakaroon ng second collection bilang tulong sa apostolado at misyon ng simbahan sa mga nangingibang bansa at kanilang mga pamilya. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Ngayong panahon ng Kwaresma, inulunsad ng ating parokya ang Kwaresma, paglalakbay tungo sa pagbabalik loob. Ito po ay isang maikling Lenten pilgrimage dito lamang sa ating simbahan, kung saan nakatala ang mga gawain ngayong Kwaresma na makakatulong sa ating pagsisikap magbalik loob sa Panginoon. Ang mga booklet po ay makukuha sa ating mga pilgrims desk sa harap ng simbahan at sa Benedict Building. Ang mga makakatapos ng pilgrimage ay makakatanggap ng certificate. Makiisa po tayo sa gawain ito ngayong Kwaresma. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang mga salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.